Barkada mo naka-iPhone, ikaw, naka-loan. Ito yung classic na senaryo, di ba? Lalo na kapag fresh grad ka pa lang. Kakapasok mo lang sa unang trabaho mo, excited ka sa mga bagong possibilities, tapos pag open mo ng Instagram, boom! Yung katropa mo, may story agad, unboxing ng bagong iPhone. Samantalang ikaw, hawak mo pa rin yung luma mong phone na ilang taon mo nang kasama. O kung nakabili ka man ng bago, hulugan pa sa financing, mapapaisip ka talaga. Teka lang, pareho lang naman kaming gumraduate ha? Pareho lang kaming nagsimula. Bakit parang ang layo na ng agwat namin? Yung feeling na parang napag-iiwanan ka na. Kasi hindi lang naman sa phone yan. Nakikita mo silang may mga bagong sapatos, bagong damit, laging nasa labas, kumakain sa magagandang restaurants, nagta-travel. Tapos ikaw, eto, nagkukumahog mag-ipon para sa pambayad utang o kaya naman buwan-buwan nagtatabi para sa hulog. Yung pressure, grabe, parang may invisible race na nangyayari at kailangan mong sumabay. Kung hindi mo kaya, pakiramdam mo talo ka. Pakiramdam mo atrasado ka sa buhay. Pero bago ka malunod sa ganyang isipin, gusto ko lang sabihin sa'yo to. Hindi lahat ng nakikita mo online ay totoo. Hindi lahat ng iPhone na fina-flex ay binayaran ng cash. Marami rin sa kanila naka-loan din. Marami rin sa kanila gipit din buwan-buwan. Yun nga lang, hindi nila yun ipopost sa social media, di ba? Kasi ang ipopost lang nila ay yung highlights, yung magagandang moments. At isa pa, at ito ang pinaka-importante, hindi kailanman naging sukatan ng success ang brand ng phone na hawak mo. May kilala ako, totoo to. Sobrang na-frustrate siya dati kasi lahat ng kaibigan niya naka-upgrade na ng phone. Siya matiyagang ginagamit yung luma niyang Android. Araw-araw nakikita niya yung mga flex ng tropa niya at aminin natin nakakainggit. Pero imbis na sumabay siya sa utang, nag-focus siya sa sarili niya. Nag-ipon siya, nag-invest sa skills niya. At alam mo kung nasaan na siya ngayon? Siya na yung may sariling savings, may maliit na business on the side, at financially stable. Habang yung ibang tropa niya, ano na? Yung iba baon pa rin sa utang. Binabayaran pa rin yung lifestyle na pinangalandakan nila noon. Ang punto ko lang dito, huwag na huwag mong hahayaan na i-define ng isang gadget, ng isang brand, ang halaga mo bilang isang tao. Mas mahalaga kung paano mo ginagamit yung oras at resources na meron ka ngayon para umangat sa sarili mong paraan, sa sarili mong timeline. Huwag mong ikumpara yung chapter 1 mo sa chapter 10 ng iba. Darating din ang panahon, yung araw na yan na mabibili mo lahat ng gusto mo. At ang pinakamasarap doon, cash mo nang babayaran, hindi na hulugan. Yun ang tunay na flex. Ikaw ba? Nakakaramdam din ng pressure kapag nakikita mong yung mga kaibigan mo naka-iPhone na? I-share mo naman yung experience mo sa comment section sa baba. Gusto naming marinig yan. At kung nakaka-relate ka sa mga ganitong usapan, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa After Grad PH at i-hit yung notification bell para sa mas marami pang real talk tulad nito. Salamat sa panonood.